Kabataan Party List, nung sila ay naproklama at kami ay hindi pa naproklama, deserve daw namin to. Anong nangyari kahapon? Isang kababaihan na miyembro ng Kabataan Party List ang nahingi ng tulong sa COMELEC at sa Senado ng Pilipinas dahil siya po ay ginahasa ng kanilang leaders sa Kabataan Party List. Nananawagan yung miyembro ng Kabataan Party List at nahingi siya ng tulong dahil hindi siya pinapansin ng Kabataan Party List at kahit ng Gabriela Party List sa kanyang reklamo na siya po ay ginahasa ng kanilang leaders sa Kabataan Party List. Bakit hindi magsalita itong mga kongresista ng Kabataan at Gabriela na laging nagrarally patungkol sa karapatan ng kababaihan at ng mga kabataan? Bakit nung mismong miyembro ninyo ang ginahasa ng kapwa ninyong miyembro, hindi kayo makapagsalita ngayon? Yan ang harapin ninyo. Dahil kapag hindi nyo hinarap yan, kasinungalingan at pagiging ipokrito yung pagrarally ninyo patungkol sa karapatang pantao at karapatan ng mga kababaihan at kabataan. Dahil yung mismong miyembro ninyo, ayaw nyong tulungan dahil ginahasa ng kapwa ninyong miyembro. Thank you po. Ang pagtalakay sa ad interim appointments nina Commission on Elections Commissioners Maria Norina Tangaro Kasingal at Noli Pipo dahil sa kakulangan po ng oras. Kasabay niyan, maring tinutulan naman ng Duterte Youth Chairman na si Ronald Cardema ang kumpirmasyon ng mga nabanggit na anya'y naging biased laban sa kanilang party list. Si Troy Gomez mula Senado sa detalye. Inihain ni Camarines Sur Representative El Rey Villaferte ang motion na ipagpaliban ang pagdinig na agad namang sinang-ayunan ni Senador Risa Hontiveros. Ayon kay Senadora Cynthia Villar, chair ng CA Committee on Constitutional Commissions and Offices, itutuloy ang pagdinig sa Hunyo Agis taong 2025. Ganap na alas 11 ng umaga. It will be resumed on June 10, 2025 at 11 a.m. And the same goes to Mr. Noli Rafol Pipo. Humarap si Tangaro Kasingal sa CA sa gitna ng ilang nakasampang oposisyon, kabilang ang reklamo mula kay Ronald Cardema ng Duterte Youth na inihain sa tanggapan ni Senate President Francis Escudero. Ayon kay Cardema, ipinakita umano ng dalawang opisyal ang kanilang pagiging hindi patas nang ipagpaliban nila ang proklamasyon ng kanilang party list. Nararapat lamang yan. Dahil kami nga, ibinoto ng 2.3 million na Filipinos. Dahil lang gusto nila, ipinagpaliban nila yung proklamasyon. So ngayon pala na nakapending sila dito sa Senado for confirmation bilang commissioner, nararapat lamang na i-delay rin ng kanilang confirmation. Giit pa ni Cardema, isinantabi umano ng dalawang COMELEC commissioner ang boto ng bilyong-bilyong Pilipino habang pinayagang maupo ang mga party list na may kahalintulad ding kaso. Paano nangyari na kami ang number 1 sa lahat ng OFWs buong mundo? Kami ang number 1 sa lahat ng pulis at sundalo sa local absentee voting. Paano nangyari na hindi kami makaupo dahil lamang sa pagpirma nila itong mga commissioner na ito? Ang itinuturo nila, nirekomenda lang daw sa kanila ng kanilang mga committee dun sa COMELEC. Kaya ang ginawa natin, kinasuhan natin lahat sila sa ombudsman. At pinarating natin dito sa CA na bago nyo i-confirm yan, may kaso na yan sa ombudsman. Inakusahan pa ni Cardema ang mga commissioner ng pagpili kung sinong party list ang papaupuin. Anya, pinaupo ng COMELEC ang mga party list na kaalyado ng mga makakaliwang grupo kahit may pending case habang sila ay hinarang. Nakita naman ng mga Pilipino ang laki ng boto namin, 2.3 million Filipinos. Bakit mo kokontrolin ang proklamasyon namin? You have caused injury to us. That is why we are opposing your confirmation. Maliban sa Duterte Youth, nagsumite rin ng oposisyon sina Rogelio Rabanal at Dr. Felipe Montialco Jr. Si Senador Coco Pimentel ay sumulat din sa opisina ni Senate President Escudero para hilinging ipagpaliban ang pagdinig ng CA para sa dalawang commissioner. Si Kasingal ay dating direktor ng COMELEC Law Department mula 2016 at may 27 taon ng karanasan sa ahensya. Pinalitan niya si dating Commissioner Socorro Inting. Samantala si Pipo ay may 32 taong serbisyo sa COMELEC. Nagsimula bilang election officer sa Abra noong 1993 at naging regional director mula 2006. Sa kabila ng mga oposisyon, magbabalik sa CA ang deliberasyon sa Hunyo Agis. Ngunit kung patuloy ang pagtutol, hindi malabong tumagal pa ang kumpirmasyon ni Kasingal at Pipo.
para sa Diyos at Komento kaugnay ng petisyong inihain ng NTF-ELCAC laban sa resolusyon ng poll body na nagsasabing isang election offense o labeling o pag-uugnay sa kandidato sa kriminal o teroristang grupo habang nangangampanya. Narito ang balita. Sa gitna ng mainit na kampanya para sa 2025 national and local elections, naglatag ng malinaw na babala ang COMELEC. Bawal ang diskriminasyon at ang tahasang pag-uugnay sa isang kandidato sa terorismo o kriminalidad. Isa sa mahigpit na ipinagbawal ng poll body ay ang tinatawag na labeling o ang pagtawag sa isang tao na kriminal o miyembro ng isang teroristang grupo habang nangangampanya. Ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines nakasaad yan sa Section 3 ng COMELEC Resolution Number 11116. Sa ilalim ng resolusyong ito, itinuturing ang labeling bilang isang election offense na may kaakibat na parusang pagkakabilanggo mula 1 taon hanggang 6 na taon. Mariing tinuturing NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang nasabing resolusyon. Hiniling nila sa Korte Suprema na ideklarang walang bisang polisiya. Naghain ng task force ng petition for certiorari upang questionin ang legalidad ng nasabing resolusyon. Ayon sa kanila, malubhang pang-aabuso umano ng kapangyarihan ang ginawa ng COMELEC dahil wala sa batas na tahasang nagsasaad na krimen ang labeling. Humiling ito sa kataas-asang hukuman na mapatawan ng temporary restraining order ang resolusyon. Napag-alaman naman na bago inilabas ang resolusyon ay meron ng inihain na disqualification case ang NTF-ELCAC laban sa Gabriela Party List dahil sa ebidensya na ang party list ay tumatanggap ng financial assistance mula sa Gabriela na kilalang organisasyon ng CPP-NPA-NDF na isang teroristang grupo. Naghain din ang task force ng DICO case laban sa Kabataan Party List dahil sa paniniwala na ito ang responsable sa mga illegal recruitment na nangyayari sa mga estudyante. Samantala, inatasan na ngayon ng Korte Suprema ang COMELEC na magsumite ng komento sa petisyong inihain ng NTF-ELCAC. Meron lamang 10 araw ang poll body para makapagpaliwanag sa kataas-asang hukuman. Gayunman ayon sa COMELEC, hihiling daw sila ng extension matapos matuklasan na hindi ang Solicitor General ang kakatawan sa kanila sa nasabing kaso. Sa halip, ang SOLGEN ay magsisilbing abogado ng NTF-ELCAC. Inaasahan sana namin na ang Solicitor General ang magde-defend sa komisyon. Pero since dito dalawang ahensya ng pamahalaan ang involved at ang nakita naming abogado ay ang Solicitor General, so siyempre walang choice ang COMELEC kung hindi po i-defend ang sarili nila laban do sa petition na final po sa amin, and therefore yung pong panahon na naibigay sa amin ay maaaring hindi po sapat. Unfortunately, in this case, ang abogado ng NTF-ELCAC ay ang Solicitor General. So the COMELEC will be left to defend itself by our law department. Tumanggi naman ang COMELEC chief na magbigay ng pahayag hinggil sa mga disqualification petitions laban sa Kabataan at Gabriela. Ayon sa kanya, mas nararapat ang sa Korte Suprema nila ilahad ang kanilang panig. Ito na yung tamang pagkakataon nga siguro. Nagpapasalamat na rin kami sa kanila na tinaas nila kami sa Korte Suprema sa bagay na yan kasi nga may mga bagay na kinakailangang masettle. Kasi kung may mga pending cases sa amin tungkol sa issue ng tagging, later on, tataas din kami sa Korte Suprema dahil baka mali nga yung definition namin ng tagging o kaya naman baka may mas malawak silang pagkakaalam sa tagging o baka naman naging napaka-overbreadth ng aming definition sa tagging o kaya naman baka naman talagang wala kaming palang kapangyarihan na mag-punish sa isang organisasyon, tao, grupo pagka sila ay nag-violate ng anti-tagging. Matatanda ang una ng komisyon ng Duterte Youth Party List ang umano'y kakulangan ng COMELEC sa pag-aksyon sa disqualification case ng Kabataan kahit pamamigatin umano ang aligasyon laban sa kanila. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Margaret Gonzalez, SMNI News. Kabataan Party List, nung sila ay naproklama at kami hindi pa naproklama, deserve daw namin to. Anong nangyari kahapon? Isang kababaihan na miyembro ng Kabataan Party List ang nahingi ng tulong sa COMELEC at sa Senado ng Pilipinas dahil siya po ay ginahasa ng kanilang leaders sa Kabataan Party List. Nananawagan yung miyembro ng Kabataan Party List at nahingi siya ng tulong dahil hindi siya pinapansin ng Kabataan Party List at kahit ng Gabriela Party List sa kanyang reklamo na siya po ay ginahasa ng kanilang leaders sa Kabataan Party List. Bakit hindi magsalita? Ito mga kongresista ng Kabataan at Gabriela na laging nagrarally patungkol sa karapatan ng kababaihan at ng mga kabataan, bakit nung mismong miyembro ninyo ang ginahasa ng kapwa ninyong miyembro
hindi kayo makapagsalita ngayon. Yan ang harapin ninyo. Dahil kapag hindi nyo hinarap yan, kasinungalingan at pagiging ipokrito, yung pagrarally ninyo patungkol sa karapatang pantao at karapatan ng mga kababaihan at kabataan. Dahil yung mismong miyembro ninyo, ayaw nyong tulungan dahil ginahasa ng kapwa ninyo miyembro.